Kala ko makakalpas na tayo sa Book of Romans eh. Pero pa pala tayong mahalagang naiwan. Yes. Kunti na lang. Romans chapter 13. Napakaganda. Yes. Sayang naman kung maiiwan natin. Yeah. Roma, aklat ng Roma. Ayun, Romans chapter 13. Kunti na lang to, tapos ano? Romans 13 verse 1. Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Yes. Yeah. Sino rito ang mga meron tayong mga kasama rito na mga barangay councilors. Sino yung barangay councilors dito? Barangay councilors. Oh, wala. Si Juan? Concha? Wala si Concha, no? Si Kuya Soseng, graduate yan. Isang 20 taon na yata yan, 20 years na yan. Walang talo. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. So, in general, dapat tayo magpasakop sa ating gobyerno. Yes. Right. So, yun ang sinasabi ng Diyos. Marami nga lang, rally na raw wala nang ginawa, kundi mag-rally na mag-rally. May mga tao na trabaho na siguro yung mag-rally na mag-rally, no? Komunista yun eh. Ibang klase kasi yung pamamahala na gusto nila. Kaya lagi ko sinasabi, tatlo lang naman ang pamamahala sa daigdig na ito eh. Pag hindi komunista, demokrasya. Magkakaaway yan eh. Pag naman ikaw, nandoon ka sa bansang Muslim, pamamahalang Muslim naman ang gusto. Pero hindi ko Muslim pamamahalang Muslim. Marami dyan eh, demokrasya. At kung minsan, nagiging komunista pa rin yan. Paano na, papalit-palit lang ng uri ng pamamahala. Para tayo ay malaman natin ano ang dapat natin gawin bilang mga mamamayan ng Pilipinas. Sabi ng Diyos, dapat tayo ay magpasakop. Sabi niya, Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, ako ay apostol ng mga hentil. Apostol natin siya. Isa siya sa pinakamahusay, pinakamagaling na apostol para sa atin. Si Apostol Pablo. Anong kanyang tinuturo sa Romans chapter 13? Ang bawat tao, tayong lahat, sabi niya tayo ay dapat magpasakop sa pamahalaan, sa pamamahala. Kung saan ka man nakatira, kung ano man yung pamamahala doon sa lugar kung saan ka nakatira, kung ito man anumang uri ng pamamahala, sabi niya dapat ka magpasakop sa mga pinuno. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Demokrasya, kalooban ng Diyos na tayo ay nasa demokrasya. Dahil kung hindi naman niloob ng Diyos, hindi baka tayo ay hindi demokrasya, baka iba naman. Sabi ng Diyos, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang salita niyan, si Apostol Pablo, kung kinikilala natin si Apostol Pablo na siya ay isang lingkod ng Diyos, dapat tayo maniwala sa kanyang sinasabi na sabi niya, wala namang pamamahala sa mundo ito na hindi mula sa Diyos. So, kung yan man anumang uri, sabi niya, yan ay mula sa Diyos. At bilang mga mamamayan, meron tayong tungkulin. Ano yun? Number 1, magpasakop. Sa pamamahala. Sana ba ako? Sa 2. Kaya nga. Walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral ngayon, yung mga existing kung saan tayo. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa ipinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinalaga ng Diyos. Ibig sabihin, kung sino man ang namumuno pala sa ating pamahalaan, yun pala ang Diyos din ang nagtalaga. Yes, that's right. So, kung ano man ang masasabi natin, halimbawa si Duterte, nanalo, parang may nagsasabi, nandaya, etc. Pag siya nanalo,
at naiproklama siya na yung presidente, sabi ng Diyos ang nagtalaga sa kanya. Yes. So, hindi lamang presidente, siyempre, hanggang sa pinakamababang sakay ng pamahalaan, no? Hanggang sa mga councilor ng barangay. Yeah. No? Ang pamahalaan natin, meron niyang tatlong haligi eh. Yes. Ano ba yung haligi na yun? Sino ba rin itong mahusay graduate ng grade? Judiciary, executive, yeah, legislative. Legislative, Executive. executive, Saka judiciary. judiciary. Pag hindi alam ni Kuya Soseng, babaksak ko sa exam natin. So, si Kuya Soseng, nandun ka sa executive. Kasi ang presidente, executive yan eh. Legislative, kasi pangsihal. Gumagawa ng mga local law sa barangay. Nakagawa pa kayo, no? Oh, yeah. Okay. Matawag niya sa good Yung judiciary, yan naman yung gumagawa ng batas yata. Yan yata yung mga Supreme Court. Ayan. Mababa pa ng korte. Yeah. Yung isa naman, judiciary. Iwanan na nga natin yan. Hindi naman yan natin topic. Ay, dalang nakakaalam niya na yan. Yung tatlong haligi ng pamamahala. So, nandyan tayo ngayon. Sabi ni Apostol Pablo, walang pamamahala na hindi itinilaga ng Diyos. No? Ang Diyos ang nagtalaga. Ang Diyos ang nag-allow na yung mga taong yan ay mamahala sa ating gobyerno. So, si Kuya Soseng, kung si Kuya Soseng ang Pangulo, kung ibinoto natin ay kalaban ni Kuya Soseng, eh sabi ni Apostol Pablo, kung siya na yung nakaupo at namumulo, kailangan ay magpasakop na tayo. Yes. Right. Kaya merong mga religion, bawal ang rally. Yeah. Ito yung dito nila kinuha yun eh. Yung mga religion yung bawal ang rally. Yung iglesia, bawal. Iglesia, bawal yung rally, magra-rally kayo. Bawal. Kasi dito nila yung kinuha nilang verse na lahat ng namumuno sa ating pamahalaan ay pinalaga ng Diyos. Kaya kung pupunta ka, magra-rally ka, pupunta ka sa Malacanang, palalayasin mo yung Pangulo, eh, sa totoo lang, labag talaga yon. Maliban na lang siguro kung talagang sobrang kasama-sama na ng namumuno. Baka sa palagay ko, baka may exemption din naman siguro na hindi lang natin nababasa. Pero in general, sabi ng Diyos, kung sino yung namumuno na mamahala sa ating pamahalaan, kailangan tayo sumunod, magpasakot. Pasakot tayo. Siyempre, yung pagpapasakot, eh yun ay naaayon din sa ating batas. Hindi pwede rin magpapasakot ka na may pinagagawa sa atin, tapos eh wala naman nasa batas. Yeah. So, sabi ni Apostol Pablo, para maging maganda yung ating bansa, ang bawat tao, no, individual lang kanyang ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kung ang pinuno natin dito eh si Pastor Ray, no? Kahit gaano kasama ni Pastor Ray, kailangan pa rin tayo magpasakop. Kahit ang tingin natin sa kanya, hindi natin siya binoto, magpapasakop pa rin tayo. Bakit? Yun ang ating parte sa gobyerno. Kailangan tayo magpasakop. Malalaman natin bakit kailangan natin magpasakop. Yeah. 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Yes. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot sa kanila. Yeah. Kung ayaw mong matakot sa mga pinuno, gumawa ka ng mabuti at paparangalan kanila. Ay, sino ba yun? Marami ka. Sabi nga, 3 yung namumuno eh. No? Executive, judiciary, legislative, mambabatas, mga presidente, pababa, mayor, governor, mambabatas, mga huwes. Ito namang isang namumuno, yung kapulisan, isang party yan. Meron yan eh. Saan pa nakaalay niyan? Executive, judiciary, at saka ano pa? Legislative, na Sa executive, kasi yung executive nagpapa-implement eh. sakop nila yung pulis eh, no? Para yung kapulisan, no? Sakop ng oo, tama. Kasi ang presidente, siya ang
chief ng sandatahang lakas ng buong Pilipinas, pulis Yeah. tsaka lahat ng militar. Yes. So kung mayroong pulis na nanditiyan, siya ay bahagi ng pamamahala. At ang sabi rito, huwag kang matakot sa mga namamahala. Matakot ka lamang kung ikaw ay gumagawa ng masama. No? Naalala ko nung minsan, meron akong katabing driver, nakakita ng pulis, merong panic attack eh. Kasi nung araw, yung tingin natin sa mga pulis, parang hindi maganda. Kasi dami natin napapanood na mga mga biktima ng mga karahasan ng pulis. Yes. Or maaaring tayo biktima rin ng karahasan ng mga pulis. Kasi nung araw, lalo na yung mga dumaan ng martial law. Hindi na, kahit hanggang ngayon, maraming takot sa pulis no? Sino takot sa pulis, taas ang kamay. Sino hindi takot sa pulis, taas ang kamay. Okay. Sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong matakot sa mga namamahala. Yeah. Matakot ka lamang kung ikaw ay may ginagawang masama. Ay bakit? Okay, dito na tayo sa 4. Sapagkat sila ay mga lingkod ng Diyos. No? Teka na, balik pala ako sa trip pa. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at paparangalan kanila. No, kaya kapag ako nagme-meeting sa mga empleyado, sa mga driver, lagi kong sinasabi, huwag kayo matakot din sa mga pulis. Kasi yung mga pulis kaya sumusweldo dahil sa tax nyo. Diba, pag sumweldo tayo, lahat meron tax yan eh. Diyan kinukuha yung sweldo ng mga namamahala sa pamahalaan. Sabi nga, kung gusto mong kung gusto mong matakot, kung gusto mong hindi matakot, huwag kang gumawa ng masama. Sapagkat sila'y, sabi rito, ang mga gumagawa lamang ng masama dapat matakot. Kung ayaw matakot, ang mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at paparangalan kanila. Alam nyo ba, ako pinaparangalan, pinapatawag kami sa munisipyo. Harap na, ay binabilin, sir, pinapatawag po kayo sa munisipyo. Sabi ko ba, bakit kaya? Abay, pagdating ko ng munisipyo, flag ceremony. Si RCPJC, ang top. Ano? Ang top eh? Taxpayer. Top! Sabihin, isa sa, hindi lang isa, number 1 na nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Akala ko, kaya ako pinatawag, ako'y papagalitan eh. Yung pala paparangalan. Ang sinabi niya Apostol Pablo, huwag kayong matakot sa mga, palakpakan natin ang Diyos kung gusto niya palakpakan. Dahil wala naman akong magagawa kung hindi ko nababasa itong salita ng Diyos, malamang, parehas lang ko anong nandito sa daigdig, ganun din ang gagawain mo. Yeah. No? Kaya hindi natin iniwan muna itong dito sa Romans 13 kasi ito yung pinakabuod ng ating mahabang buwan na pag-aaral. Yeah. Sabi ni Apostol Pablo, sundin natin at igalang at magpasakop tayo sa mga namamahala. Ang mga gumagawa lamang ng kasamaan ang dapat matakot sa mga namumuno. Kasama na dyan yung pulis. Kasi yung police power, sabi nga ni Kuya Sosing, ay 30 taon ang namamahala sa ating gobyerno. Ang pulis pala, yan ang isa sa arm ng mga namumuno. Yes. May police power ang mga presidente, ang gobernador, ang mayor, pati barangay, meron. Meron din. May police power yan. Tawag doon sa mga barangay tanod, barangay police. Ayun, baka yan tawag sa barangay tanod, barangay police. Barangay level. Barangay level. So, kung tayo gumagawa ng masama, ayan, matakot tayo kasi may ginagawa tayong masama. Kung ikaw ay driver, nagbabiolate ka ng mga rules, dapat matakot ka kasi gumagawa ka ng masama. At ikaw maaaring parusahan ng namumuno kasi binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan magparusa. Yun ang sabi rito Matakot ka lang kung may ginagawa kang masama kasi sila mayroong kapangyarihan magparusa sa gumagawa ng masama. Yun ang kanilang mandato. At yun ang pagkatawag ng Diyos sa kanila. Makikita natin dito mamaya. So kung hindi ka paparusahan, ang namumuno, paparangalan ka naman. Parangal naman. Recognition, sabi ni Bishop, recognition.
Pero kung minsan nga, yung mga, kung sino pa yung dapat nagtuturo ng ganito, eh, siya pa yung nagpapayolet eh. Yes. Sige, masasagasa. Marami tayong masasagasaan dito eh. Alam di ba, yung mga nagtuturo dito sa pulpito, marami dyan, ayaw yung may masasagasaan. Kasi yung mga nagtuturo ngayon dito sa pulpito, mga nagiging mga politiko na eh. Ako lang yata itong malakas loob magkasagasa ng mga dapat masagasaan eh. Sino sa inyo, lawbreaker, taas ang kamay. Pag lawbreaker ka, sabi ni Apostol Pablo, matakot ka sa mga namumuno kasi baka hulihin ka, pusasan ka. Mamaya, bago ka siyempre, bago ka naman nilagay sa kulungan, dadaan ka doon sa tinatawag na lilitisin ka. Ayan, bahagi yan ng yung tatlong pamamahala, nililitis. Yung process. Sana ako sa 4. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ano raw ang tawag doon sa mga namamahala? No? Si Kuya Sosi kasi, double blade. Ibig sabihin ng double blade. Kasi pastor na to, at the same time, ano pa to? Talagang kada eleksyon, ayaw tigilan ng kanyang mga constituents. Kuya Sosi, pinapatakbo pa nga ng kapitan, Kuya Sosi. Pagka narinig ko ang tinig ng Panginoon, hindi yun. Pag hindi. Kasi maraming tao, ang hangad lang, kaya sila tumatakbo. Yung iba dyan, ang hangad niyan prestige yan Pag ikaw kahit mayor, kapitan ka, parang honor yan dangal. Yun ang iba yun. Pangalawa, yung iba naman kaya tumatakbo, ang habol naman dyan, kapangyarihan, power. Kasi pag ikaw kapitan, mayor, may power ka. Ang pangatlo, kaya yun gustong tumakbo, pira naman. Pansinin nyo, pag-araw ng eleksyon, mga kamag-anak nyo magkakaaway. Bakit? Kasi, yung mga kapitan pala, huwag na doon sa mataas. Magkakaiba ng manok yan, at yung mga manok niyan, depende kung gaano kasarap yung patuka, yun ang pinag-aawayan yan. Yes. Yung bigay doon sa magkaka. Para sila dalahin o iboto yung bawat isa. Yeah. Kaya nga sabi ko, pag eleksyon, yung salitang mabuti, minsan yan ay nadadaya ang marami. Akala nila yung namimigay ng regalo, yun ang mabait. Hindi natin alam, yun ang salbahe. Yun ang pinakasalbahe. Pag yung kandidato namimigay ng regalo, eleksyon, ang tawag doon, lagay, binibili nun yung inyong, yung inyong dangal, yung inyong will, karapatan na pumili. No? Kaya maraming pera pag panahon ng eleksyon. Puro regalo dumarating. Sa tawag lang yan sa mga kapitan dating na yan. Bakit? Kasi laging may makapal na sobre yan. Yes. At sa panahon ito, pati yung mga nasa ibabaw ng pulpito, nagiging na rin na, nakakawa na rin. Baka may masagasaan dito. Pagtawag tarahin mo rito lahat ng kapasturan. Pag-uwi, pasapasa na yung bigas. No? Pagpunta doon sa kanilang simbahan, pupunto nyo, napakabait, si Mayor. Kahit walang iya, kahit sa tanas si Mayor, paboboto sa kanilang mga miyembro. Ay, naku po. Ayan o. May bago kayong kasama. Hindi naman masasagasaan to si Bishop. Huwag kayong mag-alala, hindi yan yan. Katotohanan lang, katotohanan, real talk. Ika nga, pag tayo na nag-Bible study, hindi tayo yung katulad nung kasali sa circus dito sa pulpito. Itong pulpito kasi ginagawa ng circus na ito Kamot-sari na. Okay. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti natin mo. Di ba yung mga pastor, yan ang lingkod din ng Diyos servant. Si Bishop, servant ka, pastor. Lahat ng mga pastor, lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos, lahat ng gumagawa ng mabuti at ng mamahalan, sabi ng Diyos, sila ay lingkod ng Diyos. So, pinakahigit doon, pag sinabi mo ikaw ay servant of God, minister ka. Sa English, minister yun. Servant, minister, lingkod yan. Mga pastor, kalimitan.
Tinilaga sila ng Diyos. At kung paano sila tinilaga ng Diyos, yung mga namamahala sa pamahalaan, sabi niya, sila itinilaga rin ng Diyos. Pareho rin ng authority, pareho rin sinong nagtalaga. Yes. Walang pagkakaiba. Bakit? Sila itinalaga para sa ikakabuti mo. Ito naman si Pastor, marami yung tupa. Ilan ang tupa mo, Pastor? Yung every Sunday nakikinig sa'yo. Yung mga Bible study. Baka daan-daan na, no? Kaya mabilis na daan. Oo. Kasi apat na simbahan yung... Sila ay itinalaga ng Diyos para sa ikabubuti ng mga tao. So, yun namang mga from barangay tanod hanggang presidente, sila rin yung namumuno, sila ay itinalaga ng Diyos para sa ikakabuti natin. Amen. Kaya nga yung mga magnanakaw, takot yan sa mga pulis, mga drug, takot yan sa mga pulis eh. Kasi alam nila, paparusahan sila eh. Bagaman, merong pa ilan na masamang pulis. Masamang tao. Pero ang ating pinag-uusapan ay yung mga matitinong mga namamahala. Pero hindi rin sinabi dito na kung hindi matino sa paningin mo yung namamahala, eh, hindi ka dapat magpasakop. Kasi wala naman sinabi mo hindi dapat magpasakop. Kung yung mayor mo eh, tingin mo eh, hindi mo binotot, mukhang masama, kailangan ka pa rin magpasakop. Yes. Kasi pag gumawa ka ng masama, eh, tigok ka. Kasi meron silang authority, may kapangyarihan na ibinigay ang Diyos sa kanila. At yung pamahalaan. May nanuwan tayo, bakit merong namumuno sa atin, may pamahalaan. Merong namumuno, pamahalaan. Ang tawag ng pamumuno at pamamahala sa ating bansa ay demokrasya. Yeah. Sa ibang bansa, komunista. Sa ibang bansa, ay pamamahalang Muslim. Tatlong kabayo lang yan, tumating na yan eh. Sa akin lang yun, ewan ko sa iba. Pero sa akin, yung revelation sa akin, yan ang pamamahala na narito ngayon. Yes. Kasi pinahayag yan kay Daniel eh, ng Diyos. Pinahayag, sabi ng Diyos kay Daniel, yung ulong ginto na yan, na si Haring Nebuchadnezzar, yan ang namamahala ngayon sa daigdig. Yes. Masusunod, Medo, Persia, hanggang sa Roman Empire, Imperyo, mga uri ng pamamahala. Wala pa ang komunista noon. Dapat. Wala pa ang demokrasya. Wala pa rin ang pamamahala ng Muslim. Pinahayag lamang yan nung panahon ni John Revelator. Dinuktungan yung pangitain tungkol sa uri ng pamamahalang darating. Yeah. So, yung revelation kay Daniel, hanggang doon lamang sa Roman Empire na namahala sa buong daigdig. Yes. Kasi walang makapagbukas ng libro, walang makapag-prophesy kung anong susunod na pangyayari at magaganap. Kaya ang sabi ng anghel kay John Revelator ay huwag kang umiyak. Pagkat merong magdudugtong ng pangitain ni Daniel. Kasi hindi mabuksan yung aklat, eh nakasil. Walang makasilip. Babasa ba kayo ng Bible, ng Revelation? Sabi ng anghel, huwag ka umiyak. Eh kasi nung panahon na yun, hindi na nila malaman kung anong mangyari, susunod na mangyayari sa daigdig. Kaya si John Revelator, pinagpahayagan siya ng Diyos, anong susunod na mangyayari, sino ang mga susunod na mamamahala. Kapag kakabayo pinag-usapan darating, ibig sabihin may mamamahala. Kaya nga si Duterte, ang tawag dyan eh, black horse, dumating wala. Hindi nila inaasahan, dumating bigla. Sila ang namahala. So, sino naman ang mamamahala ng pagkitagal-tagal? Sabi sa Revelation, tayo'y pamamahalaan ng isang nakasakay sa kabalong puti. Sino naman yun? Walang iba kundi si Jesus. 1,000 taon. Siya ay hari ng mga hari. Sabi ni Jesus, yung kanyang mga lingkod, hindi yan madadaya ng mga namamahalang ito. No? Sinabi nga rito, yung isang namahala ron, ay nakabayong maputla. Ano yung maputla? Ay hindi puti! Yung demokrasya, hindi puti yan. Pag tumapo yan sa isang bansa, libo-libo patay dyan. Pag umayaw ka dyan, embargo pa, milyon-milyon ng patay dyan. Ay, katunayan, yung gera ngayon dyan sa Middle East, ang Iran, yan, Iraq. Ang kumukumpas dyan ngayon ay demokrasya. Tignan mo, nung sinabi ni Trump, tigil mo na yan! Tigil. Bakit? Kasi kakampi na nga yan.
Happy ng Israel. ng bansang Israel. Nabalitaan lahat natin ng ang gera, Kahit anong sabihin natin, kasapi tayo dyan. Kaugnay tayo. Ay, tinan niya, buti nga, hindi natuloy Nagtatakmaan na sila. Yung presyo ng gasolina, 10 piso na yung tinasagat Kasapi tayo lahat yan. Hindi pwedeng hindi ka makakasapi. Kaya yung aklat ng Roma na pinag-usapan natin tungkol sa mga Hudyo, sa mga Hintil. Ilang nagkagyera. Ayun pala yung dapat nating malalaman. Kaugnay tayo ron. Bakit? Si Jesus ay isang Hudyo. Kaya kasali tayo. At ang mamamahala sa atin ay isang Hudyo. Sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas 1, si Jesus ay sinabing ibibigay sa kaniya ang trono ni David. Yes. Ang trono ni David. Sino ni David? Si King David! Si King David. Si ayaw, binabanggit doon. Okay, na tayo. Na 5. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka na masama, dapat ka matakot dahil sila ay may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Lingkod rin ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng kasamaan. 5. Kaya nga, dapat kayong magpasakop sa kanila. Hindi lamang upang kayo'y maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. 6. Yan ang dahilan kung bakit kayo'y nagbabayad ng buwis. Inuutusan tayo magbayad ng buwis, Marami akong kilala. Violator nito Ano na yung mga kapastoran na ayaw magbayad ng buwis niya. Wala pa ako nakita pastor na bayad ng buwis. Lagi sabi, accepted accepted kami. Sabi ko, tingnan ko nga, nasa mga papeles mo na kami accepted. sila pa nangungulek ng buwis. Sabi ko nga nung misan, nakaw, magbayad tayo lahat ng buwis. Mayroon tayong napakalaking pakinabang sa gobyerno. Aba, ay nagka-tawag dito, nagka-pandemic Lahat may ayuda. Kalaki-laki kaya ng ayuda. Huwag lang hindi magkaroon ka ng ninakawan ka ng kapitbahay mo. Nandiyan ang barangay tanod, nandiyan ang pulis, tatakbo na sa'yo. Pag nanganak ka ng sabay-sabay, bay punta sa eskwelahan, libre pa rin aral. Pag bisikleta ka, may karsada, galing pa rin sa gobyerno. Kaya wala lahat ng isang kaliwat kanan mo. Laki ng pakinabang natin Yon ang pakinabang natin sa buwis. Kaya tayo ay pinagbabayad ng buwis. Ano nga kaya? Alam niyo ba lahat tayo nagbabayad ng buwis? Tingnan niyo yung sweldo niya, mayroon nakalagay ron. Yung tax. Yan ang sinusweldo ng mga teacher. Pero itong mga salbahing nakarating sa likod ng pulpito. Sige na. Pagdating naman ng pandemic, sarado sa simbahan, tatago sa kwarto. Dali ako naman. Dali ako na. Sipon na, matakot na. Hindi naman lahat gano'n. Hindi ko ito, Pastor Soseng. Nako, pandemic, walang ginawa niya, kundi pumunta sa mga taong walang makakain. Kahit walang pambigay yan talaga na mga kakainin na lahat bibigay pa sa taong nagugutom. So, hindi lahat so, talagang gano'n, may masama, may mabuti. May masamang gobyerno, taong gobyerno, may masama rin naman pastor, pero marami mabuti. Ay, tuloy-tuloy lang. Real talk tayo, real talk ha? Kaya ako'y nababas ng aking mga baser Sabi ng mga baser sa akin, wala. Pakalaki na siguro ng kinikita mo sa iyong vlog. Sabi ko, kahit sikunduling, wala pa akong kinikita. Natutuwa lang ako kasi nakakapagbati ako ng salita ng Diyos sa maraming tao. 10 taon ko nang ginagawa yan, hindi ko nga alam kumikita pala yan. Pinadadalhan nga ako ng kailan na, katagal na, pinapadala na ako ng meta ba tawag ko?
Rolando Perillo Campano, padala mo yung ano mo, yung account number mo, ganun. Ay, akala ko, scam siguro to. Pinakinukuha pa yung account number ko. Ay, gusto, i-scam mo pa ako, ha? Abay, nalaman, ba't talaga pala na paraming kumikita dyan? Kapag bablog. Milyon ang kinikita, ang dami na nga yumaman eh. Yung mga nagbablog-vlog lang na kung ano-ano ginagawa. Nakakala mo yung mga basurero tingnan mo, mga ilang buwan lang, nakita, kaginis na mukha. Kasi milyon na pala kinikita nila. Gawin mo yan, hindi naman masama yun eh. Mag-vlog ka, wag ka lang gagawa lang masama. No? Eh ako nga, enjoy na enjoy ako pag nagbablog ako eh. Napakabuti ng Panginoon. Mga kapatid. Yun lang, napakasama yung masaya na ako kasi mayaman ako eh. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon para tayo makabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Yes. Yan ang kapangyarihan. Kapangyarihan saan? Para ikaw ay maging mabuti. Yes. Hindi mo kayang maging mabuti sa mundong ito. Kahit ano pa gawin mo, kahit ng asawa mo, talihan ka ng lubid sa leeg. Hindi ka kayang gawin niyang mabuti. Kahit nanay mo, Diyos lang. Paanong paraan? Pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yes. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi ng Romans. Sabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, ay pinapakinggan ngayon natin. Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita kapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikakaligtas ng mga tao. Kaya hindi tayo dapat mahiya, lalong-lalo na mabahagi ka ng salita ng Diyos. Walang dapat ikahiya. Sabi nga ni Jesus pag kinahiya mo ko sa daigdig na ito, sa araw, kakahiyak ka, pag-harap mo sa akin sa langit. Kaya hindi ako nahihiya. Bakit ako mahihiya? Kaya lahat ng bagay makita ko, ito galing sa Diyos. Amen. Kung sila ang nagpapakain sa akin, mahihiya ako. Pero ang Panginoon ang nagpapakain, kaya hindi ako nahihiya. Yes. Kahit sino kaharap ko, kahit sinong tao, maliit, malaki, higante, binabahagi ko ang salita ng Diyos. Sa katunayan, yung aking amo sa Saudi Arabia, abay, saan ako nalaman, ang pangalan pala ng Panginoon sa mga Muslim ay Isa. Number 1. Yeah. Isa. Kaya lang, kulang yung kanilang pagkaalam, hanggang prophet lang. Kaya dinagdagan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pakilala mo ako sa kanya. Ba't dumating ako yung kanyang tagaluto namin ng pagkain, mag-asawa, may sakit. Sabi ko, pwede ba ipanalangin kita? Okay, pagkapanalangin ko, tumayo, pagluto, hindi may pagkain kami. Yes. Praise God. Kaya maya-maya ay nagsumbong doon sa tatay ng amo ko kasi yung compound nila, doon kami temporary pinatira. Eh, sabi ng tatay ng amo ko, yung matanda, Muadis! Tal! Sino ito nakakarating ng Saudi? Asang kamay? Alam mo yung taal, no? Muadis! Tal! Tal! Ba, nagpapapray? Nagpapapray? Hindi pinag-pray ko naman. Abay, kinabukasan eh. Muadis! Tal! Tal! Eh, nasa second floor. Nasupat kaya. Dahil pagkakat ko nilalakad yung malaking carpet. Excited na excited. Ay, hindi ko naman maintindihan kasi pag mabilis yung salita, hindi ko maintindihan yung parabo. Pero naintindihan ko pag mabagal. Ayun pala, pinapakita niya, yung tuhod niya lumakas. Yes. Aba, ito na naman. Dumating naman yung amo ko na. Yung boss ko. But first time akong kinausap. So, sinakay ako sa hanggang ng kotse. Pupuntahin ka tayo doon sa project natin. Ayun pala, naalam na ano nangyari. Aba, hindi pumasok kami sa magandang balita. Yes. Tignan niyo ang Panginoon, no? Pag nagbukas siya ng pintuan, ako'y naniniwala. Siya ngayon ay mananampalataya ng Kristo. Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is good. Okay. Ay, nasana tayo. 7. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. 6. Yan din ang dahilan kung bakit kayo'y nagbabayad ng buwis. Okay. Anong dahilan? Bakit tayo nagbabayad ng buwis? Ay, ulitin nga natin. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Sino sa inyo gusto kayo
gagawaan ng kasamaan ng ating mga kababayan. Ayaw natin, di ba? Pag may gumawa sa atin ng masama, anong gagawin natin? Okay, report natin sa barangay or sa pulis. Merong magpaparusa sa kanila. Kaya nga maraming nakakulong eh. Si Duterte, ang daming pinatay. Hindi ko sinabi magandang ginawa ni Duterte o tama. Mali yun. So, sino dapat ang nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama? Ang mga namumuno. Ang barangay, tsaka pulis, kasali yan. Okay. 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng mga dapat bayaran. Magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Utos ko ni Apostol Pablo, no? Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Parang wala pa akong narinig na pastor nagturo nito eh. Kasi matutunan sa sagasaan ang kanilang sarili rito eh. Ay, naku po. Alam niyo ba kung bakit exempted yung mga pastor? Karamihan, no? Kasi merong dumating yung pagkakataon parang sa history sa Roman Empire yung emperor in-exempt yung mga priest, pero nagutos na yung emperor. Hindi na Apostol Pablo. Meron pa palang isa, si King Saul, yung unang hari ng Israel. Siyempre, nangyari yan doon sa Middle East. Sabi ni Haring Saul, ang makakapatay kay Goliath. Pero ewan ko bakit exempted to si Bishop Alex. Nakapatay mo ba si Goliath? Joke lang natin yan. Pero yung exemption sa buwis, yung kasing pinuno ng pamahalaan, mayroong kapangyarihan ng mga panahon na yon. Kasi noong panahon na yon, si Haring Saul ay hari. No? At bago siya piniling hari, ang sabi ng propeta sa kanya, sino ba yung propeta na pumili sa kanya? Si Samuel. Samuel! Ayaw nga ni Samuel eh. Sabi ng Diyos kay Samuel, pili ka na ng hari, yung mga Israelita na hindi naman sa iyo nagre-rebellion kundi sa akin. Actually, yung pagpili nila ng hari ay isang rebellious act. Ayaw yun ng Diyos. Pero dahil mapilit sila, gusto nila yung maging katulad ng mga bansa sa kanilang paligid. Ang sabi ng mga elders, gusto namin katulad nila. Sabi ng Diyos kay Samuel, paalala mo lang sa kanila. Pag sila ginigyan mo ng hari, magtubuy sila. Yung mga anak nilang lalaki, gagawin mong sundalo. Yung mga anak nilang mga babae, gagawin mong tagagawa ng mga pabango, mga pagkain, mga para sa service. Kukunin yung inyong kabuhayan. Ay, natutunan tayo. Oras na, Rod? Meron pa? Meron pa? Ha? Okay, mama pa. 6, 7, dapat igalang nyo, dapat igalang parangalan, ang dapat parangalan. Okay, 8. Ito na. Siguro ito na yung pinakadulo natin dito sa Romans. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Okay, binabanggit dito, yung lagi natin pinag-uusapan, Law of Moses. No? Tayo naman ang salvation natin by faith. No? Si Pablo, kung natatandaan nyo, nung nakaraan dito sa Romans, balikan nyo, ang laging comparison niya, Hentil, Hudyo, kautusan, pananampalataya. So, sabi ni Apostol Pablo, bumalik siya dito sa kautusan, huwag kayo magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban na kayo magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang pagnanasama, pagkari ng iba, at alimang utos na tulad nito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, at ang umiibig
ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Tinuldukan lang ni Apostol Pablo yung tungkol sa kautusan sa Law of Moses. No? Tinuldukan na niya. Sa kaya haba-haba niyang pagpapaliwanag, Law of Moses, mga Hudyo, mga Hentil, pagsunod sa kautusan, tayo naman mga Hentil, hindi nagsikap na kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya. Ngayon, sinamarize na ni Apostol Pablo. Sabi nga, lahat ng utos na yan, nauuwi lang yan sa isa. Pagmamahal. Yeah. Kaya itong pagmamahal na to, alam nyo kanino ito natutunan ni Apostol Pablo? Kay Kristo. Yes. Sa turo ni Jesus. Sabi ni Jesus, mahalin mo yung kapwa. Kaya si Jesus, sabi ng ating pinag-aaralan sa Book of Romans, si Jesus ang kaganapan ng kautusan. Sapagkat si Jesus ang nagtuturo nito, pagmamahal. At ang Diyos ay pagmamahal. Sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang nagmamahal, ano sabi? Balikan nga natin. Ang mga utos, gaya ng ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. O, sino sa inyo may anak? Mahal nyo anak nyo, di ba? Sino sa inyo nagmamahal sa anak nyo? Yung tunay na anak, yung anak natin, anak. O, mahal nyo anak nyo, no? Kung mahal nyo anak nyo, gagawa nyo ba ng kasamaan? Ang gumagawa lang ng kasamaan sa kanyang anak, yung mga may praning, wala sa katinuan. Pero kung ikaw ay nasa katinuan, walang sino mang taong gagawa ng masama sa iyong anak. Bakit? Mahal natin. Mahal natin siya. Yung sa asawa, kumisan maraming, hindi ko na inalipot tulad yung asawa kasi maraming mga asawa na talagang balintod sa asawa na pastor. Talaga parang normal na yung gumawa ng kasama niya, no? Ang Panginoon, pag pinakinggan mo, hindi mo kailangan basahin itong kautusan para malaman mo ano masama mabuti. Sabi ng Panginoon, kung ayaw mo paggagawin sa iyo, huwag mong gawin sa Kanya. No, kaya pag meron akong isang tao na hindi na maunawaan, siya raw tama, tama daw yung ginawa niya. Sasabihin ko sa kanya, sige, ilagay mo yung sarili mo sa kabilang party. Ikaw naman yung gagawan mo ng ganyan. No, tulad ko sa anak ko, malalabibate. Tatay, pinabayaran naman natin yung kasambahay eh. Kailangan sigaw. Hay, hindi ka nga dito. Kailangan ko ng ganito. Alam mo na, mali. Dapat gagalangin mo yung kasambahay. Sabi niya, ganun. Pinabayaran natin ng bayad natin. Sabi ko, sige, ilagay mo naman yung sarili mo, nanay mo naman ang kasambahay. Sige ha, narinig mo, ganyan tratuhin yung kasambahay mo. Kaya na-realize niya, naunawaan niya, mali kanyang ginagawa. Kailangan maunawaan natin, sabi ni Jesus, para maunawaan mo, yung salita ni Jesus, huwag mong gagawin sa iyong kapitbahay o sa iyong kapwa o sa iyong katabi. Pag ayaw mo, pag sa iyong ginawa, ang tawag yan, golden rule. Hindi kailangan ng maraming batas o utos. Pag si Jesus ang nagturo, maunawaan mo ang maraming bagay. At kapag naunawaan mo ang maraming bagay, magiging ka masaya. Hindi ka magagalit sa marami. Maunawaan mo. Bakit? Si Jesus, siya ay Diyos ng kapayapaan. Yes. At siya ay Diyos din ng liwanag. Siya ay nagpapaliwanag sa ating madilim na pag-iisip. Kaya ang tawag kay Jesus, kapag si Jesus ay dumating sa iyo, ikaw ay magiging masaya. Yung mga bagay na hindi mo maunawaan, pati yan sarili mo. Bakit ikaw ay gumagawa ng ganito at gano'n? Maunawaan mo. At kapag naunawaan mo yan, doon ngayon, ikaw ay darating sa punto na ikaw ay magsisisi. Ibig sabihin, tatalikod ka, aayawan mo na yung dati mong ginagawa. Dahil marirealize mo masama. Maraming tao, di alam yan na yung kasalanan, hindi nila alam yan. Sigarilyo, alak, babae, hindi nila alam na yung kasalanan. Hanggang sa ma-realize mo, mabasa mo sa Bible, ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan, katulad ng isang mabangis na hayop, lalapain ka na. Definition yun sa Bible, sa Genesis. Ang kasalanan, ito'y katulad ng isang mabangis na hayop. Lalapain na yan. Ano ba yung mabangis na? Ano ba hayop? Pusa. Mabangis na pusa. Alaga ka ng mabangis na aso, pusa.
Pag hawak mo, kinalmot yung kamay mo, kalmot pa lang yun. Sabi ron lalapain ka. Iba yung lapa, iba yung kalmot. Pag nilapa ka, nagutay-gutay ang katawan mo. Mamamatay ka na't lahat. Ang bungi-bungi ngipin mo, malungkot ka. Hindi ka mabili kahit isang brief na bago, asawa mo, hindi mo mabigyan ng bagong mga underwear. Pero tigilan mo ang kasalanan kasama, sigarilyo pa lang, isang buwan. Magkano kwenta natin, sigarilyo pa lang, 10 piso, ano? Lagi kong pinukwenta na para lang maunawaan nyo kasi ang Diyos nagbubukas yan ng madilim na isip. Pag tumigil ka sa 10 sigarilyo isang araw, kasi ako isang ganyan ako isang araw. Alam mo, Ben, no? 10 pirasong sigarilyo, 10 times 10, 100 na agad dyan sa araw sa isang buwan, 3,000. Sipin mo, 3,000 ninanakaw sa atin ng demonyo. Ang demonyo ay naparito para magnakaw. Hindi naman magnanakaw ang demonyo, nasasabihin siya, oy, mamayang gabi, magnanakaw ako sa iyo, bantayan mo ako. Sino mo maraming tao, lango-lango na sa kahirapan, wala siyang kamalay-malay. Bakit? Ninanakawan ng Diablo. Ang Diablo ay magnanakaw. Pero lang ba sinasabi mo yan? Gusto ko maging katulad ko ang lahat ng tao sa mundo ito, pakasaya ng buhay. Masagana. Maring na-open kayo sa akin pag sinasabi ko yan sa inyo, sigarilyo pa lang yan, lalo na kung nagtotoma-toma ka, ay may chicks ka pa. Sugal pa. Tapos iyak-iyak ka, mamamatay ka na, ang hirap ng buhay mo, mga anak mo, hindi ka nakakaraos sa buhay. Bakit? Sapagkat ang magnanakaw, lagi mong sinasama sa buhay mo. Katulad siya ng isang mabangis na hayop, nilalapa ka. Sino sa inyo patuloy nilalapa ng Diablo? Taas ang kamay. Sino sa inyo rito, ayaw siyang manakawan ng Diablo? Taas ang kamay. Kung ayaw mong manakawan ka ng Diablo, gawin mong Panginoon si Kristo, si Jesus. Sumunod ka sa Kanya. Magpasakop tayo sa Diyos. Sabi ng Bible na to na binibigay ko sa inyo lagi, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at magpasakop kayo sa Diyos. At lalayuan niya kayo. Dati ako, lahat ng ginagawa ng Diablo, naku, sugat-sugat ang katawan ko. Pagkasweldo, wala na, punta na sa babae, sa ano ng kawalangyaan. Salamat sa Panginoon, 30 taon na nakakaraan. Ako yung nagpasakop sa Diyos. Yes. At ang Diablo'y nilabanan ko sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Amen! Tumayo tayo na. Kung nais mong tanggapin si Jesus, kung meron ka ngayong naunawaan, sabihin mo, Panginoong Jesus! Ako'y nagpapasakop sa iyo ngayon. Tulungan mo po ako na hindi manakawan ng Diablo. Salamat po sa pagpapala na ipinangako mo sa akin ngayon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Mula ngayon, ikaw na ang aking gagawing Panginoon at tagapagligtas. Salamat, binayaran mo ang aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Ginawa mo akong anak ng Diyos. Salamat po, Ama, sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw